Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nakikinig sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Si Sara Duterte nagurmentado, pinagbantaan ang buhay ng presidente, recorded ng video para lang sa isang babae. Uy, nagalit ang mga DDS, huwag mong nilalang itong babae na ito. Walang iba kundi ang kanyang chief of staff na si Attorney Solika. Pero iba-iba po yung kanilang bigkas dyan. Itong babae na ito, matagal na po itong kasama ni Sara Duterte. Katrabaho, sabi nila. Katrabaho po. Kahit ang tatay niya, si Digong mismo, tutol noon sa appointment nito ni Zulika. Nung si Digong inaresto, papunta sa dahig, hindi nagganyan si Sara Duterte. Yung talagang galit na galit, hindi niya naramdaman yan. Hindi niya pinakita yan. Nung tatay niya, aarestuhin na. Imaginein mo nag-iisa mong tatay, aarestuhin na. Dadali na sa dahig at mabubulok na siya at hindi makakabalik ng Pilipinas. Dead ma lang kay Sara Duterte. Pero, itong si Attorney Solika, yung babae na yan, temporarily detained. Diyan lang po sa House of Representatives dahil na-cite po siya in contempt. Nag-urmentado si Sara Duterte. May kinausap na akong assassin. Tsugiin niyo si Marcos, si Romualdez at si First Lady Lisa Marcos para sa isang babae. Sino si Solika sa buhay ni Sara Duterte? Di ko alam, malay ko, di ba? Hindi naman kami close. Pero bakit sila ganun ka-close? Alam niyo na yung sagot. Sino ang... Ayaw ko na banggitin. Anyway, alam nyo na yung sagot. Di ko nalilinawin yan dahil alam nyo na yung sagot. Kanina po, namataan po sa Senado itong si Zulika. Zulika Lopez, yung aide po ni Vice President Sara Duterte. The Senate Impeachment Court served on Thursday a subpoena ad testificandum to Vice President Sara Duterte's Chief of Staff, Zulika Lopez. Kasi nagmotion ang kampo ng prosecution na isumpina itong si Zulika at tumistigo. In fairness, very cooperative. Talaga nagpa-participate. Nagpunta siya dyan kasi ngayon Webes. Wala pong hearing ngayon kasi ang hearing po Monday, Tuesday, Wednesday. Pero next week magiging Tuesday, Wednesday, Thursday po yan. Ngayong araw po Thursday, administrative matters po yan. Yun po yung purpose ng punta ni Zulika dyan. Tapos nung tinanong siya ng media, abay, tungkol kay Bagyong Inday, yung kanyang mensahe. Bakit? Matindi ba si Bagyong Inday? Matindi ba talaga ang tama ni Bagyong Inday sa Pilipinas? Kay Zulika? Alam nyo na. Anyway, nakakatawa itong prosecution. Not the prosecution, yung defense. Sorry I stand corrected. Itong kampo ni Sara Duterte. Kasi wala talaga silang valid na argumento laban doon sa witness na isa pa lang yan, galing NBI pa lang yan Pinag-uusapan pa lang natin dito yung authenticity pa lang ng video para maging admissible siya o bilang maging katanggap-tanggap na ebidensya. Yes, sa ating mga normal na tao, normal lang, sabihin natin may mga nakausap din ako, normal lang sabihin, bakit kailangan pang dumaan sa ganyan napakahabang proseso, wala namang nagrareklamo na peke yung video na yan. Na talagang legitimate naman talaga, si Sara Duterte yung nasa video na yan, na nagsasalita, at mukha niya yun, boses yan, it was not altered, it was not an AI. Malinaw naman sa atin yan. It's just that ka-coffee, kinakailangan dumaan sa tamang proseso, idaan yan, yung impeachment court, in this case, itong Senado, at kung sa normal cases, sa korte, kailangan talaga wala nang question sa technicalities kung yan ba ay admissible, yan ba ay katanggap-tanggap. So kailangan ma-establish na totoo, kasi alam natin na totoo, pero ano yung proof na nagsasabing totoo yung video na yan? Yan po yung ini-establish dyan po sa Senado, sa hearing niya. Kaya medyo matagal, actually 2 days na po yung inabot. Una, present po yan ng prosecution. Pangalawa, cross-examination naman po ng defense ni Sara Duterte. Pero matawa ka sa defense. Wala silang iba-ibang argumento na nagsasabing AI-generated yung video na yan. Hindi nila dinideny, hindi nila sinasabi na hindi totoo yung video na yan. Diba? Kung ikaw sa sarili mo,
Kung very confident ka sa sarili mo, i-insist mo, hindi totoo yung video na yan. Ito yung proof na hindi totoo yan. Hindi nila sinasabi yan kasi alam nilang totoo. Kayo nasa defense. Magagaling kayo mga abogado. Alam nyo na totoo yung video na yan na pinagbantaan ni Sara Duterte yung buhay ng presidente. Naka-livestream nyo yan. Alam nyo yung totoo yan. Ano yun? Bulag-bulagan na lang kayo. Alam nyo yung totoo, tapos palalabasin nyo na hindi authenticated. Dalawang bagay po yan, ha? Totoong nangyari yan, no question, totoo yan. Pero kinakailangan lang idaan sa korte, i-establish na admissible yan, na yan po illegitimate, yan po ay authentic. At kinakailangan ng mga proof, kinakailangan ng mga ebidensya, halimbawa po yung certification galing sa Meta, na authentic po yung video na yan, it was not altered, etc. Pero itong kabilang side, itong defense, di naman nila sinasabi na peke yan, na AI generated yung video na yan. Walang ganun. Tapos si Robin Padilla, matawa ka. May post si Robin eh. Talagang ini-insist niya, paano napahiya siya kahapon eh. Isa na yun. Napahiya siya kasi may iba siyang, hindi ko alam kung naiintindihan ni Robin Padilla yung hearing, naiintindihan niya yung sinasabi ng witness o talagang bobo lang talaga. At paulit-ulit tayo dun. Hindi siya makagets. Mas okay pa talaga si Lito Lapid na manahimik na lang. At least hindi nagpapanggap. Si Robin Padilla, tatayo pa dyan, magpapanggap pa, patanong-tanong pa, sinasayang lang yung court hours. Yes, senator dyan siya kasi elected siya eh. Senador siya, legitimate senator siya eh. Pero, huwag ka naman ilantad yung sarili mo na ako ay bobo, ako ay tanga, ako ay hindi pwede ako ay magtatanong pero walang sense, etc. Huwag mo pangalanda ka niya kasi lalo napapahiya ang Pilipinas. May senador tayong kagaya mo. Oh, inisist na pa talaga, may post siya. Basahin ko sa inyo yung post siya, nakakatawa. Sabi niya, ibang klase talaga ang mga bayaran. Kahit alam nila ang katotohanan ay ililigaw ninyo ang mga tao. Bungad pa lang yan ha, may bayaran daw po na nangyayari. Ang Zoom ay makakapag-record ng kahit anong nangyayaring conversation, maging personal o live. Makikita mo yan sa screen. The host can do live stream and record it. Correct. Sa mga nagzo-Zoom. Okay yan. May built-in Zoom recording. Okay, walang problema dyan. Yan ang original copy na tinatawag. Recorded ng kung sino man ang nagsagawa ng Zoom meeting o interview. Lahat ng kumopya dyan sa live feed, maging ano man yan, galing sa internet, duplicate na yan. Anything recorded as duplicate can be manipulated. Okay, punto niya. Yung video na ipinakita dyan sa hearing, or yung nakikita ninyo na pinagbabantaan ni Sara Duterte, anong gusto mong palabasin, Robin Padilla? Dahil NBI ang nag-screen record na yan, ang umere na yan, manipulated yan? Kasi can be manipulated daw, para kine-question niya yung witness. Dahil ito daw po duplicate and can be manipulated. Sabi niya, doon ka dapat mag-authenticate, hindi sa kinuha mo lang sa internet. Bopols talaga to si Robin Padilla. So, paano gagawin ng NBI agent yan? Oh, sige, kung ang nag-initiate niya ang kampo ni Sara Duterte, sige, let's assume si Sara Duterte yan. Sa tingin mo ba, Robin Padilla, ibibigay ni Sara Duterte yung sinasabi mong raw file, yung recording ng Zoom na yan, ibibigay niya ba yan doon sa NBI agent dahil yan lang yung sinasabi mong original copy at raw file at yun ang dapat i-authenticate ng NBI? Sa tingin mo ba, ipapahamak ni Sara Duterte na isusuko niya yung kanyang sarili, yung dokumento na yan, oh, NBI, ito na, oh, ito yung original video na hinahanap ninyo na nagsabi ako, nagbanta ako, etc. Bopols talaga to si Robin Padilla. Sabi niya, trabaho ng investigador, hanapin ang raw o ang originally recorded ng creator ng meeting o ng interview. Bopols! Marami na pong na-convict. Marami na pong na-convict ng cyber libel. Ang ebidensya, yung binitiwan na malicious statement, malicious imputation of a crime, ng isang suspect, binitiwan na record ng tao na pinatutungkulan at na-verify na iyan po ay authentic, ginamit sa korte para ma-convict siya sa cyber libel. So, ibig sabihin mo pala, Robin Padilla, wait, i-disregard natin yung mga ruling ng korte doon. Kasi dapat yung raw file yung inauthenticate. Bobo. Nagigets yung punto ko, ka-coffee? Kasi ang argument ni Robin Padilla, dapat ang inauthenticate na original video nitong NBI agent
ay yung raw file na dapat galing sa kampo ni Sara Duterte. Hindi yung recorded, hindi yung screen recorded na nakikita natin publicly available sa social media. Hindi daw yan. Bobo talaga to. Sa cybercrime, yung nagbitaw ng malicious imputation, siya ba yung magbibigay ng ebidensya sa NBI? O ito yung original video, ako yung nag-record niyan. Sa Zoom ko na-record yan. Oh. Ano to, Robin Padilla? So, ang punto mo, bawal yung ginawa ng NBI. Na nirecord niya yung publicly available na video at pina-authenticate niya sa Meta mismo, sa Facebook, pina-authenticate niya yung video na yan, mali pala yun. Kasi hindi yun yung original video. Ang galing mo, Robin. Nakakatawa ka yan, nakakapagtaka lang, may mga tanga pa rin naniniwala dito. Di pa siya natapos, very confident pa siya. Ako ay 40 years na sa paggawa ng pelikula at telebisyon. Mayabang. Okay, wala kaming pake. Ang certification ko sa mass media ay experience mula sa old school hanggang ngayon sa technology. Isa lang ang laging source ng lahat ng copy, ang raw file. Ewan ko sa'yo, isa lang ba ang raw file? Bopols, hindi. Ako nagtrabaho din sa media. 12 years ako nagtrabaho sa media. Ang raw file, hindi lang isa yan. For example, nag-shoot ka. O sige, documentary, kasi gumagawa ako ng documentary, no? Nag-shoot ka ng documentary. Oh, let's say, para maintindihan na lahat, memory card o SD card, kasi iba yung ginagamit sa TV, no? S/S or P2. Familiar kayo dyan, mga nagtatrabaho sa TV, no? O sige, S/S, o memory card na lang. Memory card para maintindihan. Using this cellphone, gumamit ako ng memory card para may laman, may memory card to, kinapture ko yung video. Yung video ay 50 minutes. Raw file po yun. Raw file. Siyempre, dahil ikaw, takot ka, mamaya makorrupt yung file. Masira yung file. Mabasa yung file. Mabali yung memory card na yan. I-duplicate mo yan. Kukopyahin mo sa laptop, copy, and then you paste. O meron ka lang dalawang raw file. Hindi mo binago yung laman nun. Dalawa yung raw file mo. Parehas na parehas ng laman. Identical yung laman. Parehas ng content. Hindi inedit. Raw file nga eh. Ayaw ni Robin yan dahil isa lang daw dapat ang raw file. Bobo talaga to eh. The original. Yun ang laging basihan, hindi ang duplicate file. Kaya pa nagiging problemado ang duplicate file? Magiging problemado yan kapag altered, kapag manipulated, kapag inedit. Doon ba sa inauthenticate ng NBI, sinabi ba ng Facebook na altered yung video na yan? In this context ha? Wala naman sinabi si Facebook na altered yan. Inedit yung video na yan. So, anong punto ni Robin Padilla? Dahil in-screen record niya yung publicly available video na itong NBI agent, manipulated na? Hindi. Hindi mo pwede assume na manipulated yan. Bobo talaga to. Pasensya na kayo. Ilang gamit ako ng bobo kasi nakakahiya tayo eh. Sabi niya the original, yun ang laging basihan, hindi ang duplicate file. Wag ako ang questionin nyo sa mass media. Wow, ang yabang Questionin nyo ang mga bagong graduate, hindi ang matanda na sa mass media. Ang yabang Goodness. Wow, may ganyan pa. Goodness. You should be teaching the Filipino people of facts, not misguiding our people. So yung pagsasabi ng totoo ng NBI agent, mini-misguide mo ang taong bayan? Robin Padilla? You call yourselves experts. Kailan ba kayo pinanganak sa industriya ng media at mga kasama ko na nasa media? Hindi naman lahat. Asaan naman ang inyong duty sa taong bayan para makapagturo ng tama para hindi makapagligaw? Passion and love for the job should never be compromised. Di wow. Tapos ito yung picture. Sila ni Mama. Lukuhin mo lang mo, Robin Padilla. Huwag kami, di mo kami mabubudol dyan. Diba? Kakatawa talaga si Robin ang kampon ninyo eh. Paano? Wala kayong ebidensya eh. Wala kayong matinong magawa eh. Ay nako, sige, komento po ang inyong opinion. Napahaba tayo 14 minutes. Thank you. Sa mga nakinig, maraming salamat po. May opinion, reaction, lagay dyan sa comment section na sa Facebook. Please, follow po kayo. Dumarami na tayo sa Facebook. Please follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.